Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay ang mga requirements sa pag-apply ng skills assessment dito sa Australia. And if you're interested, please keep on watching. I'll appreciate if you subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. Isang maligayang shoutout po muna kay Ate Ami Tejada 7399 at ang kanyang hubby. Ayun, at happy po sila na i-share ang kanilang progress at nakapag skills assessment na daw po yung kanyang asawa. Ako po ay masaya dahil kahit papano nakatulong yung ating mga video sa inyo at ngayon nagpa-progress na po yung kanilang application, yung kanilang journey. Good luck po. Medyo malayo po yung inyong destination mula sa amin pero malay nyo, magkita tayo. Kita-kits po sa inyo. Good luck. At ito kay Chef JC. Ayan, ito yung kanyang comment, di ba? Ito yung isa sa mga positive attitudes na kinakailangan, di ba? Apply lang po ng apply. Lagi ko sinasabi, apply lang po ng apply. Kasi sa dami nga, kahit na nga po skill shortage, kahit na po in demand ang mga chefs, cooks, bakers, pastry chefs, butchers, mga hospitality, mga culinary experts, in demand po tayo. Pero marami rin po ang competition. Yung po like ko sinasabi, hindi po overnight ang proseso. Kaya isa pa pong tip sa inyo, ang inyo pong resume, ang ating pong resume, isa yan sa isang malaking investment. Kaya po, gandahan nyo po, maglagay po kayo ng effort sa inyong resume. Para po, pag-view po ng employer, pag-view po ng mga client, ay mapili po kayo. Yun po ang sinasabi ko lagi. Hindi po yan, nag-apply kayo ngayon, bukas, minsan may nagre-reply, meron, minsan hindi. Kaya po, ayan, sabi ko nga, maganda yung kanyang attitude. Tuloy-tuloy lang po ang pag-apply. Ngayon po, ang topic natin, mabalik tayo doon sa ating topic. Ang topic po natin ay mga skill assessment requirements dito sa Australia. Yun po ang ating pag-uusapan. Number 1 po na requirement kapag nag-a-apply ng skills assessment ay ang education certificates or diploma. Or minsan tinatawag dito yung mga qualification certificates. Kung wala po kayong diploma, pwede rin yung mga certificate, NC2, NC3, any document po na nakapagpapatunay ng inyong mga trade skills and qualifications. Yun po, number 1. Ayun po. Number 2 po na requirement ay transcript of records o yung TOR. Yun po. Kung kayo po ay may oras pa, hindi pa naman masyadong busy ngayon, mag-request na po kayo sa mga university kung saan kayo nagtapos. Ako, nung ako ay gumraduate, hindi ko muna inasikaso yon kasi hindi ko naman masyadong kailangan. Nung nag-abroad ako, after 2 years, doon ko in-apply yung aking TOR. Tapos, nung mag-a-apply ulit ako rito, nag-request na naman ako ng panibago. Pero pwede rin yung luma. Basta, kompletuhin nyo po yon TOR, yung transcript of records. Kailangan po yan. And, number 3 po, sa listahan natin, ay ang mga Certificate of Employments or COE. Minsan tinatawag dito yung Employer References. Yan po, halos similar lang yan. Basta po, kahit anong document na nakapagpapatunay ng inyong employment. Nakalagay po dapat ito sa company letterhead. Nandoon yung pangalan ninyo. Andoon yung inyong position.
normal hours of work, inyong kung nakalagay doon ay full-time, part-time, minsan merong mga fixed term employment, nandoon po nakalagay ha sa inyong employment certificate. Ito po ay maire-request ninyo sa inyong HRD. O kaya naman, minsan kapag kayo nasa barko, sa parcel, sa mga tanker at saka sa mga merchant vessels na iba, pwede kayong mag-request sa taas sa chief mate o kaya sa kapitan or sa manning agency. Nagbibigay po sila ng certificate of sea service. Yan po, yan ang mga kailangan natin. Anything na magpapatunay. Yung ating seaman's book, minsan nagagamit din yan. Scan copy po yan. Nandun yung mga sign on and sign off. Doon po sa ating seaman's book o yung seafarers identification record book, ayan, nakalagay po dyan yung ating sign on and sign off. Ha? May tatak yan ng ship's captain, yung kanyang seal. Yan, valid na rin po yan na tinatanggap po yan. Basta any documents po na makapapatunay. Ha? At saka meron din tayo yung seafarers discharge form. Yun yung pinakita ko nung ating mga previous video. Pagka kayo ay nagdi-disembark, disembarkation form. Kailangan po yan. At saka po yung ating mga appraisal. Itabi nyo po. Ha? Kaya maganda, kaya hindi masyadong maganda, itabi nyo po. Wala namang problema yon. Basta po maipatunay nyo lang na inyong mga employment records. Ngayon, susunod po. Number 4 sa ating requirement ay offshore payslips. At ito ay dapat ay at least 12 months. Ha? Ito yung aking nakuha na requirements. Ito. Ha? Offshore payslips, at least 12 months po. And at least 2 sa inyong current employer. Ha? Kung kayo po ay nagpalipat-lipat ng mga employer, sana na itabi nyo yung inyong mga payslip. Ako kasi, mahilig ako magtabi ng mga papel, ng mga payslip. Ha? Year 2002, na itabi ko pa hanggang ngayon. Di ba? Ayun po, at least 12 ang hinihingi nila at saka po 2 sa inyong current employer. Kung hindi naman kayo nagpalipat-lipat ng employer, madali lang, di ba po? At saka, karamihan ngayon, online na po yung payslip at saka sinesend na sa email, ha? Kaya po, hindi na kayo masyadong mahirapan. Nung time ko, yung payslip ay naka-stapler yon kasama ng sweldo sa envelope. Kaya minsan kapag minsan tinatapon nila, di ba? Ako, tinatabi ko yon. Ayun pala. Ito, nakakuha ko pala itong info na to. Yung mga tropa po natin, if you are working in UAE, Dubai, or any land-based countries, ito, you need to request for a certificate of statement of salary. Ayan na. Lalagay ko sa description dyan. Ha? Certificate of statement of salary. Ha? Ito, nakita ko tong I saw this requirement if you are from UAE. Number 5 po sa ating requirement ay offshore tax records or official government tax records. Pwede po ito yung mga ITR o yung income tax returns. At saka kung nasa atin po kayo sa Pilipinas, yung pong SSS, Employer Contributions. Ha? Pwede po kayo mag-request nito. Lalo na nga po ngayon, sabi ko nga online na, pwede ninyong i-request itong mga documents na ito. Minsan, yung tax ay nandoon na rin sa payslip, di ba? At saka yung SSS, Employer Contributions, nasa payslip na rin po yon. Pero, nire-request nga rin po dito, offshore tax records. Ha? Siguro yung end of the year na mga financial statement, yun po, pwede po yung magamit. Number 6 po. Number 6, ito, madali lang to. Recent high resolution passport size photo. Ayan po ha. Magpa-picture na po kayo.
Huwag nyo ipapoto lab, ha? Magpa-picture po kayo. Alam nyo naman yung passport size photo. Medyo decent attire, ha? Yan po, ano. Tapos, isama nyo na rin po ang inyong passport. Mas maganda po, kung inyong passport ay pa-expire na, i-renew nyo na po. Kasi habang kayo ay nagpo-progress o nagpo-process ng inyong requirement, mas maganda, lalo na nga po ngayon, di ba, 10 years na ang expiration. Kasi mabibiting kayo kung halimbawa ang inyong passport ay 6 months na lang or 8 months na lang. Hindi ko alam kung anong lagay ng passport renewal sa atin or passport application. Para hindi kayo maabala, siguraduhin nyo pong mahaba pa ang validity ng inyong passport. Ayun po. Ito. Lagi ko pong sinasabi, updated resume. If you get a chance po, i-review, i-update, and put effort po sa inyong resume, ha? Napaka-importante po ng resume kasi nga po, sinasabi ko sa inyo, maraming nag-a-apply, maraming resume na dumarating. Ayun po, siyempre, first impression, first basa, makikita po doon yung mga essential criteria ng isang candidate or isang applicant. Kaya po, lagi ko po sa inyong sinasabi at pinapaalala, gandahan nyo po ang inyong resume, ha? Kasi medyo mahigpit din po ang kompetisyon. Biruin nyo, iba't ibang nationalities ang mga nag-a-apply papunta ng Australia. Kasi nga po, di ba, medyo lumuwag na, gumanda na at tuloy-tuloy na ulit ang migration sa Australia. Kaya po, gandahan nyo po ang inyong resume, ha? Yung pong ating resume, isa po yan sa isang malaking asset, investment na matatawag kapag ka po nag-a-apply, ha? Kasi po, sabi ko nga, alam naman natin kung marami namang nakakaalam na yung mga Pilipino, tayo po mga Pilipino ay good worker, resilient, at sanay sa labanan, sanay sa bakbakan. Pero siyempre nga po, marami ring nag-a-apply. Kaya nga po, lagi kong pinapaalala, gandahan nyo po ang inyong resume, ha? Yun po. At ito po yung huling requirement. Kailangan nyo pong mag-submit ng 25 workplace photos. Yun po. 5 po sa mga photos na ito ay yung candidate na nagluluto. Kayo po, 5 photos of candidate cooking. Mag-picture po kayo or mag-video kayo habang kayo ay nasa kitchen while on the job, while cooking. Yan po, ha. Kailangan po yon at least 5 and 20 photos of cooked dishes. Yun po, 'di ba? Tayo naman mahilig tayong mag-photo, mag-picture ng mga niluluto natin, 'di ba po? Ayan. Isama niyo po 'yan, ha? Sa inyong mga ihahanda, 25 photos. Ayun po. Sabi ko nga po sa inyo, ito yung ating mga requirements, ha. Ito yung mga requirements na kinakailangan kapag kayo ay mag-a-apply ng skills assessment. Siguraduhin nyo po na inyong mga documents ay original at authentic para hindi po hindi kayo ma-decline, ha. Paalala lang po na ang pagsasubmit po ng mga unoriginal o yung mga hindi totoong dokumento ay mahigpit na ipinagbabawal, ha. At saka po makaka-apekto po iyon sa inyong application. Kaya po i-submit nyo lang po yung mga original. Be honest po, kung wala kayong diploma, wag na po kayo mag-submit. Ang i-submit nyo na lang kung ano ang meron kayo. Kung meron kayong mga NC2, NC3, subukan nyo po,
Tapos comment down below kung anong nangyari sa inyong application na. Kaya ko to ginawang video na to kasi ang dami na ngayon yung mga nasa skill assessment process. Yun po Comment down below, share nyo po ang inyong migration journey, ang inyong application journey papunta rito sa Australia. Sana po nakatulong at kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayong araw na to, kindly subscribe, follow, like, share, and please hit the notification bell para po you will be updated with our upcoming videos. Please comment down below. And kung inyo pong gustong i-share nyo po ang inyong story at maging inspiration po tayo sa ating mga kababayan. Salamat po sa panonood. Good luck on your journey. Kita kits and God bless.